Naglakbay ang ating mga bayani patungo sa Pokemon Center sa Machu City upang tulungang makapagpahinga si Pikachu. Habang nandoon, natagpuan nila si Nurse Joy na dismayado dahil sa isang problema sa Pokemon Transport System. Ipinaliwanag niya na ang transporter ay nagbibigay daan sa kanya upang mabilis na makapagpadala ng mga Pokemon mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ngunit kamakailan lamang, ang mga inililipat na Pokemon ay nawawala sa gitna ng proseso, at sa kabilang dulo, maling Pokemon ang lumalabas. Dahil dito, tinawagan niya ang inventor ng Pokemon Transporter na si Professor Akihabara upang ayusin ito. Inakala ni Brock na maaaring epekto ito ng isang computer virus. Gaya ng dati, nagkamali ng pagkakaintindi si Ash at inisip na ang makina ay may sakit na virus na nakukuha ng mga tao. Hindi ito pinansin ni Professor Akihabara at sinabing imposible ito dahil masyadong mahusay ang pagkadisenyo niya dito para tablan ng computer virus. Gayunpaman, habang sinusuri niya ng malalim ang sanhi, tila nagpanik siya at biglang lumabas ng Pokemon Center nang walang pasabi. Pagkatapos nito, pumunta ang mga bayani sa lab ni Professor Akihabara upang alamin kung ano ang problema. Habang nandoon, nakakita sila ng isang higanteng transporter na idinisenyo hindi lamang para sa mga Pokemon, kundi pati na rin para sa mga tao. Ipinaliwanag ni Professor Akihabara na ginagawa niya ito kasama ang isang prototype na cyber Pokemon na nagngangalang Porygon. Isinalaysay niya na ang kanyang gawa ay ninakaw ng Team Rocket, at ang dahilan kung bakit nawawala ang mga Pokemon ay dahil ninanakaw sila ng Team Rocket sa loob mismo ng sistema. Sinabi ni Professor Akihabara na maaari siyang magpadala ng antivirus, ngunit natatakot siyang baka mapatay nito ang Team Rocket at ang mga Pokemon sa loob. Nagpasya siyang ipadala na lang sina Ash at ang kanyang mga kaibigan doon ng labag sa kanilang kagustuhan upang talunin ang Team Rocket. Sa loob ng cyberspace, sumakay sila sa likod ni Porygon upang hanapin ang virus na inilagay ng Team Rocket na may hugis ng isang roadblock sign. Nakita sila ng Team Rocket at inilabas sina Arbok at Weezing, ngunit tinalo sila ni Porygon. Pagkatapos ay inilabas nina Jessie at James ang prototype na Porygon na kanilang ninakaw para labanan ng Porygon ni Ash. Sinamantala nina Ash ang pagkakataon na ito para alisin ang mga hinarang sa daan ng Team Rocket. Sinubukan ng Team Rocket na pigilan sina Ash pero kinuryente sila ni Pikachu at napatalsik kasama ng kanilang natalong prototype na Porygon. Gayunpaman, pagkatapos nito, may napansin na kakaiba sa system si Professor Akihabara. Lumalabas na kumuha si Nurse Joy ng isa pang technician upang mag-upload ng isang antivirus na ngayon ay sumisira sa anumang bagay na hindi kabilang sa system, kasama na ang mga tao, nang walang pinipili. Agad na sinabihan ni Professor Akihabara ang grupo ni Ash na umalis na doon. Habang tumatakas, nakita ni Ash ang Team Rocket at sinabihan din nila ito tungkol sa sitwasyon. Dumating ang antivirus at walang habas na nagpakawala ng mga missile. Tinamaan ang grupo ni Ash pero muli silang naka-recover. Ganun pa man, nang malapit na sila sa labasan, ang Team Rocket naman ang tinamaan ng missile at nahulog ito sa isang butas. Kahit delikado, nagdesisyon si Ash na bumalik para iligtas ang Team Rocket. Nagpakawala ang antivirus ng missile para pasabugin ang butas, pero buti na lang ay umabot sina Ash at nailigtas ang Team Rocket. Dahil sa mga dagdag na dala, bumagal si Porygon at mabilis silang naabutan ng antivirus. Gayunpaman, naging sapat pa rin ang bilis ni Porygon para makaligtas sa mga missile ng antivirus, bagaman nawasak ang lab dahil sa isang malakas na pagsabog. Nagpasalamat ang Team Rocket kay Ash bago mabilis na tumakas. Matapos makitang nanlumo si Professor Akihabara dahil sa pagkawasak ng kanyang sistema, bumalik ang mga bayani sa Pokemon Center, kung saan ipinaalam sa kanila ni Nurse Joy na maayos na muli ang transporter. Nagpasya ang mga bayani na wag nang sabihin kay Nurse Joy na muntik na niya silang mabura ng aksidente. Nagpapahinga sina Ash, Misty, at Brock sa isang kagubatan. Sinimulang sabihin ni Brock kung gaano kasarap ang mag-relax ng sandali, pero nagsimulang maglambitin si Ash sa mga baging at bumangga siya sa isang puno. Tumakbo si Pikachu para tingnan kung nasaktan ba si Ash nang makakita siya ng isang maliit na Pikachu na nakamasid sa kanila. Hinabol ni Ash, Pikachu, Misty, at Brock ang maliit na Pikachu at dinala sila nito sa isang malaking grupo ng mga ligaw na Pikachu. Binati sila ni Pikachu, pero nagtakbuhan ang grupo dahil sa takot. Ngunit nanatili ang maliit na Pikachu at nakipag-shake tails sa Pikachu ni Ash. Bumalik ang grupo ng mga Pikachu at nakipaglaro sila kay Pikachu. Sinabi ni Brock na mukhang tinanggap na ng maliit na Pikachu ang Pikachu ni Ash sa kanilang grupo. Biglang lumabas si Ash mula sa likod ng bato kung saan sila nagtatago ni Misty at Brock at sinabing gusto rin niyang maging bahagi ng grupo. Nang lumabas siya, dahil hindi alam ni Ash na ang grupong ito ng mga Pikachu ay hindi sanay makakita ng mga tao, aksidente niyang naitaboy ang grupo ng mga ligaw na Pikachu. Nang maglaon, tinanong ni Ash sina Brock at Misty kung bakit nagtakbuhan ang mga Pikachu. Sinabi ni Brock na malamang ay natakot sila kay Ash dahil hindi sila sanay makakita ng tao.
Ang maliit na Pikachu na nakatagpo ng Pikachu ni Ash kanina ay nahulog sa ilog mula sa isang puno at tumalon ang Pikachu ni Ash sa ilog para iligtas ito, pero pati siya ay naanod din. Biglang nagkapit buntot ang lahat ng iba pang ligaw na Pikachu para iligtas ang Pikachu ni Ash at ang maliit na Pikachu at nagtagumpay sila. Pagkatapos nun ay inasikaso ng mga ligaw na Pikachu ang Pikachu ni Ash. Pinapanood ng Team Rocket ang grupo ng mga ligaw na Pikachu at nagpasya silang magandang regalo ang mga ito para sa kanilang boss kaya nagplano silang hulihin ang mga ito. Nang gabing iyon, lahat ng mga Pikachu, kabilang ang Pikachu ni Ash, ay kumanta ng kanilang himig. Nakita ni Ash at ng kanyang mga kaibigan kung gaano kasaya ang Pikachu ni Ash, at sinabi nilang ito ang pinakamagandang bagay sa mundo para kay Pikachu, ang makasama ang kanyang mga kauri. Nalungkot si Ash sa pahayag na ito dahil nakikita niyang baka gusto siyang iwan ni Pikachu, pero nanatili siyang tahimik. Nanatiling gising si Ash habang natutulog sina Misty at Brock. Pinanood niya ang apoy sa kampo at nakita niya ang mukha ni Pikachu rito. Inisip ni Ash na baka dapat ngang makasama ni Pikachu ang kanyang mga kauri. Namatay ang apoy kasabay ng pagkita ni Ash ng imahe ni Pikachu na tumatakbo palayo. Biglang sumigaw ng paghingi ng tulong ang lahat ng mga Pikachu. Tumakbo sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa pinagmumula ng mga hiyaw at natagpuan nilang nakakulong ang lahat ng mga Pikachu sa isang electric-proof na lambat. Lumitaw ang Team Rocket, kabilang sina Jessie, James, at Meowth, at ibinunyag ang kanilang plano na nakawin ang tribo ng mga Pikachu. Nang subukan ni Pikachu na sirain ito gamit ang kuryente, ang lambat na gawa sa materyales na hindi tinatablan ng kuryente ay hinigop lang ang boltahe kaya nanatiling nakakulong ang mga Pikachu. Pagkatapos ay kinulong din ni James sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa isang lambat, pero madali silang nakalabas dito. Nagsimulang lumipad palayo ang Team Rocket gamit ang kanilang balon dala ang lahat ng mga Pikachu. Nginatngat ng Pikachu ni Ash ang lambat hanggang sa makagawa siya ng butas at tumalon siya palabas. Iniladlad ni Ash ang lambat na pinagkulungan sa kanila para saluhin ang mga Pikachu. Nasalo nila ang maliit na Pikachu at lahat ng iba pang mga Pikachu ay sumunod palabas sa butas ng lambat. Kinagat ng Pikachu ni Ash ang balon ng Team Rocket kaya muli silang tumalsik sa langit. Tuwang-tuwa si Ash na muling nakasama si Pikachu, pero biglang umalis si Pikachu para makipag-celebrate sa tribo ng mga Pikachu. Nabigla si Ash pero nagpasya siyang tanggapin ang tila desisyon ni Pikachu. Habang pinapatay ni Ash ang apoy, nagulat sina Brock at Misty na balak talagang iwan ni Ash si Pikachu pero hindi nakinig si Ash at sinabing pinal na ang kanyang desisyon. Dumating si Pikachu at nagpaalam na si Ash dito, sinasabi na mas magiging masaya ito kasama ang kanyang mga kauri. Nagsimulang sumunod si Pikachu kay Ash pero sinabihan siya ni Ash na manatili na lang doon. Tumakbo palayo si Ash habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Habang patuloy siyang tumatakbo sa kagubatan, naalala ni Ash ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan nila ng magkasama. Anything and done so much at my side. The time has just let you up. It's fine. Sa kasalukuyan, huminto na rin sa pagtakbo si Ash. Naabutan siya ni Misty at Brock at tinanong muli kung bakit niya iniiwan si Pikachu. Nanindigan si Ash at sinabing mas magiging masaya si Pikachu kasama ang kanyang mga kauri sa gubat kaysa sa paglalakbay kasama niya, at iginiit na gusto lang niyang maging masaya si Pikachu. Nang sumikat ang araw, may isang pamilyar na anino ang lumitaw at laking gulat nila nang makita na kay Pikachu pala ito na tuwang-tuwa na makitang muli ang grupo. Ang maliit na Pikachu na iniligtas ni Pikachu kanina ay lumapit sa kanya at nag-shake tails ang dalawa bilang pamamaalam. Pagkatapos ay nagsimulang mag-cheer ang buong tribo ng Pikachu ng napakalakas. Sinabi ni Brock na chini-cheer ng ibang mga Pikachu hindi lang si Ash, kundi pati na rin si Pikachu. Iniwan ni Pikachu ang tribo para muling sumama kay Ash, pinipili ito kaysa sa sarili niyang mga kauri. Habang magkayakap sila ng mahigpit at puno ng pagmamahal, hindi na napigilan ni Ash ang maiyak sa sobrang emosyon habang naririnig ang pag-cheer ng mga ligaw na Pikachu sa likuran. Habang naglalakbay sa kakahuyan, nakakita sina Ash, Misty, at Brock ng isang Eevee na tila iniwan sa tabi ng isang puno. Gusto itong ampunin ni Ash, pero itinuro ni Misty na may suot itong collar. Tiningnan ni Ash ang kanyang Pokédex para sa impormasyon tungkol kay Eevee at nalaman niyang maaari itong mag-evolve sa tatlong magkakaibang anyo gamit ang tatlong uri ng Elemental Stones. Ang Fire Stone ay gagawin itong Flareon, ang Water Stone ay magiging Vaporeon, at ang Thunder Stone naman ay gagawin itong Jolteon. Nang marinig ni Misty ang tungkol sa mga evolution na ito, naisip niya na masayang magkaroon ng bagong water Pokemon, kaya biniro siya ni Ash na baka gusto niyang angkinin si Eevee at gawin itong Vaporeon. Dinala nila si Eevee sa address na nakasulat sa collar nito sa Stone Town at nalaman nilang ito ang pinakamalaking bahay sa bayan. Sumilip sila sa bakuran at nakita ang isang malaking evolution party na nagaganap.
Maraming mga trainer doon na pinapa-evolve ang kanilang mga Pokemon gamit ang mga Evolution Stone. Pinanood ng Team Rocket ang party mula sa itaas at nakita nila ang lahat ng mga evolved Pokemon. Hinangaan ni James ang mga Pokemon habang binabasa naman ni Meowth mula sa isang libro na ang Stone Town ay nasa paanan ng Evolution Mountain, isang bundok na puno ng Evolution Stones. Sabi ni James ay puro kalokohan ang sinasabi ni Meowth dahil wala silang nahanap na kahit isa, pero sinagot siya ni Meowth na mali lang ang pinaghukayan niya. Nagplano silang nakawin ang lahat ng Pokemon, ang mga bato, at ang mga pagkain sa party. Ang tatlong magkakapatid na nag-oorganisa ng party, sina Rainer, Sparky, at Pyro, ay natuwa nang makita sina Ash kasama si Eevee. Tinawag nila ang kanilang bunsong kapatid na si Mikey, na siyang trainer ni Eevee, at mahinahon itong tinanong ang magkakaibigan kung bakit nila ibinalik si Eevee, na ikinagulat ni na Ash. Sinabi ni na Rainer, Sparky, at Pyro kay Mikey na dapat niyang ipa-evolve si Eevee o kung hindi ay hindi siya kailanman mananalo sa laban. Si Mikey, na walang pakialam sa pakikipaglaban ng Pokemon, ay ayaw ipa-evolve si Eevee, pero hindi nakikinig ang kanyang mga kuya at ang kanilang mga evolved Pokemon. Sinubukan ng bawat kuya ni Mikey na kumbinsihin siyang ipa-evolve si Eevee, pero tumanggi si Mikey. Sinabihan sila ni Ash na hayaan na lang si Mikey, pero sinimulan ni na Rainer, Sparky, at Pyro na pilitin naman sina Ash at Brock na ipa-evolve sina Pikachu at Vulpix. Nag-alok sila ng Thunder at Firestones kina Ash at Brock at tinanong kung gusto nilang sumali sa Evolution Club sa pamamagitan ng pag-evolve sa kanilang mga Pokemon. Parehong tumanggi sina Ash at Brock na ikinagalit ni na Rainer, Sparky, at Pyro, at sinabihan silang huwag maging tanga dahil ang evolution ang tunay na diwa ng Pokemon. Sabi ni Ash ay hindi niya pwedeng pilitin si Pikachu na mag-evolve habang ipinaliwanag naman ni Brock na napakahalaga sa kanya ni Vulpix at ayaw niyang pilitin itong magbago ng anyo. Pinalabas ni Misty si Horsey mula sa Pokeball nito para makalangoy sa isang fountain. Nakita ni Misty si Mikey na nakaupo mag-isa sa isang sulok kasama si Eevee. Nagdala si Misty ng isang pinggan ng pagkain kay Mikey at tinanong kung gusto niyang kumain. Kumuha si Mikey ng sandwich at kumuha naman si Eevee ng Pokemon food. Sinabi ni Misty na napansin niyang hindi siya natutuwa sa pagpilit sa kanya na i-evolve si Eevee. Sinabi ni Mikey na sinubukan niyang itago si Eevee sa kagubatan para sa araw na iyon upang hindi siya mapilit ng kanyang mga kuya na i-evolve ito. Sinabi ni Mikey na ayaw niyang i-evolve si Eevee, gusto lang niya itong maging kaibigan. Ginulat ni Misty si Mikey nang sabihin niyang sumasang-ayon siya rito. Sinabihan siya ni Misty na ang pagtatago kay Eevee ay hindi ang tamang sagot at ang pinakamagandang gawin ay sabihin sa kanyang mga kuya ang tunay niyang nararamdaman. Biniro rin niya ito na muntik na niyang angkinin si Eevee para gawing Vaporeon, na ikinaaliw naman ni Mikey. Habang pinapanood ang pag-uusap ni na Pikachu at Eevee, ipinaliwanag ni Misty na dati ay tumanggi na si Pikachu na mag-evolve na ikinamangha ni Mikey. Samantala, pinipilit pa rin ng tatlong magkakapatid sina Ash at Brock tungkol sa kahalagahan ng evolution. Inamin ng dalawa na naiintindihan nila ito pero ayaw nilang mag-evolve dahil lang sa pinupuwersa sila, dahil may sarili silang paraan ng pagpapalaki ng Pokemon. Nang magsasabi na sana si Mikey sa kanyang mga kuya tungkol sa nararamdaman niya patungkol kay Eevee, biglang sumugod ang Team Rocket sa party, at agad na nilantakan ang lahat ng pagkaing makikita nila. Inutusan ni James si Weezing na gumamit ng smoke screen. Nang gamitin ni Ash si Pidgeotto para alisin ang usok, nawala na ang Team Rocket dala ang lahat ng mga Pokemon, Evolution Stones, at pagkain. Iniwan ng Team Rocket ang kanilang balon bilang decoy at tumakas gamit ang isang jeep. Pero nag-iwan si Horsey ng bakas ng tinta para masundan ni na Ash. Matapos nilang maubos ang lahat ng pagkain, nagpa siya ang Team Rocket na i-evolve si Eevee, pero hindi sila makapagdesisyon kung ano ang ipapa-evolve nila dito. Nagpa siya silang gamitin ng Thunder, Fire, at Water Stone ng sabay-sabay kay Eevee para makita kung ano ang mangyayari. Gagawin na sana nila ito nang pigilan sila ni Squirtle, na pinigilan naman ng Psyduck ni Misty pero binalik din sa Pokeball nang naiinis na si Misty dahil akala ni Psyduck ay magaling ang ginawa niya. Tinanong ng Team Rocket kung paano sila nahanap at sinabi ni Misty ang tungkol sa bakas na iniwan ni Horsey. Pagkatapos, tinawag ni Misty na matanda si Jessie kaya nagalit ito ng husto at naghamon ng laban. Ang mga kuya ni Mikey ang nakipaglaban sa Team Rocket at ipinakita nito kung ano ang nagagawa ng kanilang mga evolved na Pokemon. Ganun pa man, napatumba ang mga Pokemon ng mga kuya ni Mikey. Inatake ng Horsey ni Misty si Jessie para mapalaya si Eevee mula sa kulungan, habang kinuryente naman ni Pikachu ang Team Rocket. Matapos makita ang ginawa ng Team Rocket sa Pokemon ng kanyang mga kuya, nagdesisyon si Mikey na kalabanin ng Team Rocket. Inutusan niya si Eevee na gumamit ng isang malakas na Rage Tackle para patalsikin ang Team Rocket. Pagkatapos nun, sinabi na ni Mikey sa kanyang mga kuya na gusto niyang panatilihin lang si Eevee sa kung ano ito, at maging isang Eevee trainer.
Sumang-ayon sila matapos makita kung gaano kalakas si Evie sa laban at tinanggap nila ang desisyon ni Mikey. Bumalik sila sa party at nagpakuha ng litrato kasama ang lahat. Samantala, nang gabi ring iyon, bumalik ang Team Rocket sa pagkain ng mga delata. Habang dismayado sina Jessie at James, inamin ni Meowth na masarap naman ang delata, na ikinagalit ni James. Sinabi ni Jessie na balang araw ay magiging kampiyon din sila sa buong mundo, at lahat sila ay masayang sumang-ayon.